Hello guys, so usapang PBA tayo. Dalawang topic natin sa araw na ito. Una kay Matthew Wright, pangalawa sino-sino ba ang mga PBA rookies ang meron ng kontrata at sino pa yung hindi. So unahin natin ito kay Matthew Wright na kasalukuyang naglalaro sa Japan B-League at isa sa mga player na posibleng maglalaro din sa darating na SEA Games sa December. So itong si Matthew Wright, di ko alam kung tapos na ang kontrata nito sa Japan. Kasalukuyan naglalaro sa Kawasaki Brave Thunders. So itong si Matthew Wright, 6'4", shooting guard, small forward. So ayon dito sa nabasa kong balita sa Basketball Zone Facebook page, ang source, sila yung source, Matthew Wright ay is set to make his comeback with the Phoenix Fuel Masters. Ayun daw sa source, Ayun daw sa source. So, the Fuel Masters are now under negotiations with the Phil Canadian shooter. So, wala pa tayong formal na announcement kung Phoenix ba, magbabalik ba sa Phoenix itong si Matthew Wright o di kaya si ibang PBA team. So, ang medyo talagang ang balita rito, mukhang magbabalik PBA na itong si Matthew Wright. Itong si Matthew Wright, hindi na ito bata, At hindi na rin ito magtatagal sa Japan. Kasi mga player ngayon, sa ngayon, yung mga Japan B-League, mga KBL, ang hinahanap nilang mga player dito sa Pilipinas, yung mga mas bata pa, fresh from collegiate ranks, yung mga graduating college players, galing UAP at NCA. So malabo na itong mga veterano na basketball player dito sa Pilipinas ay medyo hindi na masyado magtatagal dyan sa Japan, Gaya nito kay Matthew Wright, hindi na rin ito magtatagal at mag-decide na ito na babalik sa Pilipinas at maglaro sa PBA. So itong si Matthew Wright ay 2022 na umalis sa Phoenix at naglaro na sa Japan. So after nung pag-alis ni Matthew Wright sa Phoenix, medyo ramdam pa rin ng Phoenix yung pagkawala niya. At medyo nalalaglag na rin yung Phoenix, ngayon ay itong Phoenix ay medyo, ang balita ngayon ay itong si Richie Rivero ay pumirma na ng extension dyan sa Phoenix at posibleng makakasama niya uli itong si Matthew Wright kung babalik siya dyan sa Phoenix. So siguro, tingin ko lang bakit siguro malit lang yung offer dito kay Richie Rivero dahil siguro nag-aanda rin sila sa posibleng pagbabalik ni Matthew Wright sa Phoenix. So meron ng under negotiation dito sa dalawang kampo. So abangan natin kung sigurado na magbabalik sa Phoenix itong si Matthew Wright. So yun. At posible ba maglalaro siya sa opening? Hindi. Tingin ko maglalaro yan sa next conference ng PBA 50th season. So yan yung abangan natin kay Matthew Wright. So ang dito, mukhang babalik sa PBA pero hindi pa tayo sigurado sa Phoenix, pero tingin ko Phoenix pa rin yan, At talaga 34 na itong si Matthew Wright, hindi na rin ito bata, So yun. At medyo meron pa siyang ibubuga sa PBA. So pangalawang topic natin, so medyo hindi exciting yung off-season ngayon lalo na sa mga galawan dahil wala pa tayong balita mula sa inaabangan ng fans, yung mga SMC, yung galawan dyan sa SMC teams at sa MVP teams. So medyo gumagalaw ngayon sa trade itong mga independent teams. So isa na rito yung Phoenix. So yung Phoenix ngayon, meron ng ngayon dahil nadagdagan sa kanila si Brian Santos. So makakasama nila, tapos si Richie Rivero still with Phoenix, tapos si nandiyan pa si
Jason Perkins, si Tyler Teo, no? Sino pa ba mga players dyan sa Phoenix? Ken Taffin, o R.R. Garcia, RJ Azul, tapos si Balungay, no? So yan yung posibleng makakasama ni Matthew Wright sa Phoenix. So medyo merong ibubugay itong Phoenix at lalo itong papalag, kagaya rin sa Rain or Shine at sa Converge. So nandyan din si Gosong, yung kanilang rookie. So medyo ito, no? Hindi rin basta-basta itong Phoenix bilang isang independent teams na medyo palaban din, no? Kagaya ng ROS at Converge. So ngayon, pag-usapan natin yung rookie. So by the way, singit ko yung yung darating na next PBA rookie draft ay gaganapin daw sa January 2027. So hindi na sa August 2026 ayon dito sa PBA, no? So medyo binago nila. Ang ginawa nila January 2027. So medyo ilang mga months ang hihintay natin sa next PBA draft. Siguro ginawa nilang January 2027 kasi itong UAP bakit sila hindi yung mga players nila, bakit hindi nila pinayagan, lalo yung mga graduating players nila, bakit hindi nila pinayagan na mag-join sa PBA draft dahil naghahanda sila sa kanilang season 88, no? Sa susunod na araw na yan, no? So malapit na. So ngayon, siguro pinag-iisipan ng PBA na gawin na lang ito sa January 2027 para itong NCAA kasi pinayagan nila yung UAP, hindi. So yan medyo yung dito kung bakit nila sa January, no, 2027 pa ang next PBA draft. So yon. Tapos updated sa mga rookies kung sino-sino ba ang hindi pa pumirma or wala pang team kasi yung ibang mga rookies na kinuha nila ay na kinat nila, no? So ngayon ay official na silang unrestricted free agents. So out of the 77 players na selected in the 2025 PBA draft, 41 lang ang nag-sign. 41 ang nag-sign ng contract or naka-receive ng formal offers from their respective teams. So medyo 41 out of 77 lang ang meron ng kontrata or meron pang offer, no? Sa siguro mayroon pang mga negotiations or binibigyan ng mga tender offers yon. So 41 out of 77, meron pang 36 draftees na hindi wala pang offers, wala ring kontrata during the 1 week signing window, making them the unrestricted free agents. So itong mga 36 draftees na wala pang mga teams ngayon, meron pa rin silang chance na makapasok, no, diyan sa PBA, no, kung merong mga teams na tatanggap sa kanila. So yung sinabi ko nung una na posible 20 hanggang 30 lang ang mabibigyan ng kontrata so ngayon mukhang nasa 40, no, 41 pala. So yung sinabi ko nung una baka 20 hanggang 30 lang kasi hindi lahat ng mga kasi marami nagpapadraft na yan, no? Hindi lahat sigurado mabibigyan ng roster. Yan yung kasi ang maglalaban na lang dyan dalawa o isa o dalawa ang sigurado na dyan ng mabibigyan ng kontrata, lalo na dyan sa first round. Kung first rounder ka, automatic na yan. So ngayon ang mga notable na meron ng kontrata, tender offers pa lang, itong si Christian Manaytay, Jun Roque, Mark Omega, Dio Quahaw at Joshua David ng Rain or Shine. Sa ngayon itong si John Roque, Omega at Quahaw ay meron pa silang 1 left year dyan sa NCAA. So maglalaro sila by October. So hindi natin sila makikita sa darating na opening ng PBA.
So, na-release nila si Maisek, Paul Maisek, Kyle Tolentino, MJ De La Virgen. Itong Ginebra naman, pumirma na si Sunny Steele ng kontrata, hindi ko alam kung ilang taon. Tapos may tender offer dito kay John Abyss. Si John Abyss meron atang maglalaro din sa Perpetual, no, sa darating na NCAA season 101. Ganon din itong si Steele. Ewan ko kung sa Pampanga ba ito si Steele, no. So meron ongoing pa yung MPBL, so medyo hindi pa natin sila makikita. So ito yung mga player na wala pa sa ngayon na offer, at ngayon ay sila na ang unrestricted free agents. So una dito, 36 draftees, pero yung notable yung babasahin ko. So itong si Mario Barassi, 13 pick overall sa first in the second round ng Barangay Ginebra. So nakat itong si Barassi at nag-try out sa Northport. Akala ko tinrade, no? Yan yung inisip ko, baka tinrade. Sa ngayon yung kay yung kila Gio Lalon mukhang hindi pa matuloy yan, no? Pagpunta niya sa Blackwater dahil wala pa yung Pure Blends. So under negotiation pa yung Pure Blends, at abangan natin kung matutuloy itong Pure Blends sa darating, kung matutuloy ang pagpalit ng Northport into Pure Blends at maging parte sila ng 58th season. So itong si Barassi nag-try out sa Northport. Tapos si Jeremy Robinson ganun din, nag-try out din sa Northport. So marami pang player, 36 draftees ang wala pang offer. So ngayon sila na ngayon ang unrestricted free agents. So ngayon yan, pinag-usapan natin ito. So yan yung problema dito. So marami pang mga players ang nasasayang dito, no? So dapat sana yung suggestion ko na mag-extend pa ng PBA siguro mag-extend, mag-expand pa ng dalawang teams dyan sa PBA, kasi sayang itong mga talents na ito, no? Gerald Wilson, Kawilan, so sayang talaga, no? So kahit sa mga regular players, no, maraming free agents kagaya ni Gio Walalon. So mga 30 ng September matapos na yung kontrata niya. Tapos si Terence Romeo, wala pang team si Terence Romeo, no? Sino pa bang mga wala pang So marami pa rin, no? Big Manuel, Ping Eximignano, si Eximignano magre-retire na rin ata, no? Si Big Manuel hindi pa. So marami pang mga regular din na player na hindi wala pang team sa PBA. So yan medyo problema. So maraming players ang talagang naghahanap pa ng opportunity para maglaro sa PBA. Kaso wala na. Napuno na yung mga napuno ng yung mga teams, puno na. So yun. So sana in the future mag-expand ng PBA ng siguro dalawang teams, no? Dalawang pang teams. Yung medyo no? Siguro parang nag-iingat ngayon PBA dahil siguro dapat siguro itong mga team na ito na papasok ay talagang competitive, no? Hindi yung hindi lang sila mga pakitang tao lang, no? Or mga gagawin lang silang mga farm team. So yun. So medyo nag-iingat yan PBA. Malay natin, no? Mag-expand din yung PBA. So andun naman si Kume, no? Na sakaling merong mga company na talagang maging part at papasok dyan sa PBA. So yan yung ating PBA update, no? Usapang PBA update sa araw na ito. So marami pa tayong pag-uusapan, no? Meron pa yung mga bagong rules, no? Sa PBA, yung mga pinaplano pa lang. Itong 4-point shot ba? Na medyo hati-hati yung mga fans, no? Pati mga coaches, no? About dito sa 4-point shot, kung itutuloy ba nila ito o hindi na.
So, yan yung pag-uusapan natin siguro bukas or susunod pang mga araw. So, yan ang PBA update sa araw nito.